dapit hapon sa Maynila. Ang mga kalsada ay tila isang malaking ilog ng bakal na halos hindi gumagalaw. Hindi pa tuluyang lumulubog ang araw, ngunit ang makapal na usok mula sa mga tambutso at ang walang tigil na busina ay sapat na para lunurin ang katinuan ng sinumang naipit sa gitna ng trapiko. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis ang pumapara sa bawat sasakyang dumadaan. Ngunit sa kanilang mga kilos at anyo, malinaw na may mali. Walang ngiti, walang tamang proseso, tanging pagbabanta at paninindak. Isang bagong-bagong itim na sedan ang pinahinto. Ang driver, isang lalaking nasa edad 30, ay marahas na hinila palabas. Isa sa mga peking pulis ang nagbukas ng pinto sa likod at walang paalam na hinalughog ang loob ng sasakyan. Lisensya, rehistro, papeles, sigaw nila ng may pagkasuplado. Kahit na nanginginig na ipinakita ng driver ang lahat ng dokumento, kinalagad pa rin siya sa gilid ng daan at hiningan ng tilagay para makalusot. Hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganito. Mahigit isang buwan nang nagrereklamo ang mga mamamayan sa paglaganap ng mga iligal na checkpoint na hindi malinaw kung saan nagmula. Ngunit dahil ang mga salarin ay nakauniporme at may dalang armas, marami ang piniling manahimik at magbayad na lang, takot na mabansagang kung ano-ano o mas malala, bugbugin. May ilan pang ang umamin na nawalan sila ng libu-libong piso para lang sa mabilisang areglo. Sa isang maliit na karinderya, hindi kalayuan sa lokasyon ng checkpoint, isang babaeng may maikling buhok ang nakaupo habang humihigop ng mainit na kapeng barako. Ang kanyang leather jacket ay nagtatakip sa suot niyang battle dress uniform at isang ordinaryong sombrero ang nagkukubli sa kanyang pagkakakilanlan. Siya si Kapitan Catarina de Leon, isang miyembro ng elite unit ng Philippine Army Special Forces, na 3 linggo nang nagpapanggap at nagmamanman sa paligid ng lugar na iyon. Nakarecord na sa kanya ang lahat, bawat kilos, bawat salita ng grupong nakauniporme na lalong tumatapang sa paggawa ng labag sa batas. Hindi ordinaryong babae si Catarina. Mayroon siyang mahabang listahan ng mga misyon sa mga lugar ng bakbakan at kilala sa pagkakaroon ng matalas na pakiramdam at malamig na pag-iisip. Nang atasan siya ng kanyang mga nakatataas na imbestigahan ang talamak na iligal na checkpoint, hindi siya nagtanong ng marami. Alam niyang ang tungkuling ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanggap at pagkolekta ng ebidensya. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa mga sibilyan mula sa mga maninilang nakauniporme na sumisira sa tiwala ng publiko. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang encrypted na mensahe mula sa kanyang kasamahan sa Special Forces ang pumasok. Headquarters ng mga target na tagpuan. Nasa likod ng isang abandonadong bodega ng sigarilyo. Coordinates, ipinadala na. Hintayin ang hudyat para kumilos. Mabilis na nag-type si Catarina. Patuloy na magmanman. Humihingi ako ng isa pang gabi. Bukas, ubusin natin sila. Binura niya ang mensahe, dahan-dahang tumayo, nag-iwan ng bayad sa mesa, at umalis sa karinderya nang hindi lumilingon. Kinagabihan, nagkabit si Catarina ng isang maliit na listening device malapit sa paradahan ng mga sasakyan ng mga peking pulis. Dahan-dahan siyang gumapang sa pagitan ng mga gusali, palapit sa kanilang base camp na hindi pala opisyal na presinto, kundi isang bodegang ginawang tulugan at taguan ng mga nakotong na pera. Sa loob, nakita niya ang mga tumpok ng pera, mga sasakyang walang plaka, at mga nakumpiskang gamit tulad ng mga cellphone at laptop. Mula sa siwang ng isang maliit na bintana, nasaksihan niya ang 2 peking pulis na nagtatawanan habang nagbibilang ng pera. Bukas, mas malaki ang huli natin. May dadaan daw na sasakyan ng gobyerno doon, sabi ng isa. Sumagot naman ang kasama, kapag pumalag, takutin agad ng mga kaso. Tayo ang batas dito, pre. Nagnalit ang mga ngipin ni Catarina. Alam niyang hindi sila tunay na pulis. Ang ilan ay mga preman lang na umuupa ng uniporme at ang iba naman ay marahil mga tiwaling alagad ng batas na kumakaliwa para sa pera. Dahan-dahan siyang umatras. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang tagumbase sa isang maliit na apartment na inihanda ng kanyang team. Inimprenta niya ang mga litrato, inayos ang mga tala ng intel, at binuo ang kanyang diskarte. Ang pag-atake kinabukasan ay kailangang maging mabilis, tumpak at biglaan. Hindi siya maaaring magdala ng maraming tauhan upang hindi makatawag ng pansin.
Sapat na ang isang maliit na team ng mga babaeng special forces, tahimik ngunit nakamamatay. 1:00 ng madaling araw, tumayo si Katarina sa harap ng salamin. Ang uniforme ng special forces ay bumabalot na ngayon sa kanyang katawan, kumpleto sa berdeng beret na isinusuot lamang sa gitna ng digmaan. Bukas, hindi na ito pagpapanggap. Bukas, gigibain natin ang pugad ng mga ahas, bulong niya sa sarili. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya pinatay ang ilaw at natulog nang may isang kamay na nakahawak pa rin sa kanyang baril. Hindi pa man sumisikat ang araw, nagsimula na ang aktibidad sa lumang bodega na nagsisilbing headquarters ng mga tiwaling pulis. 6 na lalaking nakauniforme ang abala sa pag-inspeksyon ng kanilang mga iligal na armas, paghahanda ng mga bulletproof vest, at pagmamarka ng mga lokasyon ng checkpoint sa mapa ng lungsod. Hindi nila alam na sa umagang ito, hindi mga sibilyan ang kanilang kakaharapin, kundi isang panganib na hindi nila inaasahan. Isang babaeng sundalo mula sa Special Forces na may reputasyong kayang wasakin ang kanilang institusyon sa isang live broadcast lamang. Si Katarina, kasama ang 4 na sanay na babaeng sundalo ng Special Forces, ay nagtipon na sa kanilang taguan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ngunit walang bahid ng takot. Bawat isa ay may dalang standard issue na kagamitan, stun gun, tactical handcuffs, body camera, at isang mini-drone na nakaprogram na para magmanman sa paligid ng headquarters ng kalaban mula sa himpapawid. Alam nilang ang operasyong ito ay dapat isagawa ng malinis, mabilis, at may matibay na ebidensya upang hindi maitanggi ng sinuman sa anumang ahensya. Senaryo G, papasok tayo ng tahimik, i-neutralize ang mga bantay, i-record ang kanilang mga gawain at i-secure ang data. Kung may paglaban, gamitin ang oplan ni. Huwag gumamit ng totoong bala, pero huwag silang bigyan ng pagkakataong makatakas, sabi ni Katarina sa isang boses na kalmado, ngunit mailami. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Walang nagtanong. Ang kanilang tiwala kay Katarina ay hindi lamang dahil sa kanyang ranggo, kundi dahil sa kanyang reputasyon bilang isang dalubhasa sa mga high-risk na misyon na may zero casualty sa panig ng mga sibilyan. 5:00 ng umaga, nagsimulang kumilos si Katarina at ang kanyang team. Dumaan sila sa isang drainage tunnel na konektado sa likurang bahagi ng bodega. Sa ilalim ng lupa, ang maalinsangang hangin at mabahong amoy ay hindi nakapag-alis ng kanilang focus. Bawat hakbang nila ay kalkulado, bawat kanto ay sinusuri, hanggang sa lumabas sila sa likod ng isang lumang pader, sa hilagang bahagi ng bodega. Sa likod ng pader na iyon, ang mga salarin ay naghahanda na para sa kanilang pinakamalaking peking checkpoint ngayong linggo. Nagbigay ng senya si Katarina gamit ang 2 daliri. Agad na kumalat ang kanyang team. Bawat isa ay pumunta sa kanilang strategic na posisyon. Isa ang umakyat sa bubong para kontrolin ang drone. Ang isa naman ay naghandang pumasok sa bintana sa silangang bahagi. Si Katarina mismo ay itinutok ang kanyang body camera sa pangunahing pinto, naghihintay ng tamang tiempo para sumugod. Mula sa maliit na RP sa kanyang tainga, narinig niya ang boses ng drone operator. 4 na armado sa loob. 2 pa ang papalabas, dala ang sasakyan. Huminga ng malalim si Katarina. Oras na. Sinipa niya ng buong lakas ang pinto sa likod. Isang maliit na pagsabog mula sa isang flashbang grenade ang pumuno sa buong bodega. Agad na nagkaroon ng gulat at pagkakagulo sa loob. Ang ilan sa mga peking pulis ay sumigaw habang kinakapa ang kanilang mga armas, ngunit ang kanilang paningin ay nabulag na ng makapal na puting usok at nakabibinging tunog. Pumasok si Katarina at ang kanyang team na parang mga anino, mabilis, tahimik at nakamamatay. Sinubukan ng isa sa mga salarin na bunutin ang kanyang baril, ngunit mas mabilis na napilipit ang kanyang kamay ng isa sa mga miyembro ng team ni Katarina. Sa loob ng wala pang 2 minuto, 4 na lalaki na ang nakahandu sa isasahig, nakaposas ang mga kamay at may mga mukhang hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na ang kalaban nila ngayon ay hindi mga takot na sibilyan, kundi mga babaeng sundalo na sanay na sa larangan ng digmaan. Samantala, ang 2 salarin na nasa labas ay sinubukang tumakas, ngunit ang kanilang bawat galaw ay nakunan na ng drone camera at hinarang ng isang miyembro ng team na nagpanggap bilang isang rider ng motorsiklo. Hindi kinailangan ng putok ng baril, sapat na ang isang mabilis na pagpilipit sa braso at isang tulak sa semento.
Nalumpo sila nang hindi man lang nakapagsalita. Ang mga residente sa paligid ay nagsimulang maglabasan, kinukunan ng video ang pangyayari gamit ang kanilang mga cellphone. Tumayo ng tuwid si Katarina sa gitna ng bodega, tinitingnan ang mga naguguluhang mukha ng mga salarin. Kinuha niya ang kanyang berdeng beret mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong isinuot. Magandang umaga, sabi niya nang walang emosyon. Arestado kayo sa salang pagpapatakbo ng iligal na checkpoint, pag-abuso sa uniforme, pangingikil at paninira sa pangalan ng institusyon. Pero huwag kayong mag-alala, ngayon hindi lang kayo hulihin. Ngayon, ipapahiya kayo. Sinubukan ng isa sa mga salarin na tumutol. Kami. Sumusunod lang kami sa utos. Lumakad si Katarina palapit, tinitigan siya ng diretso sa mata. Utos mula kanino, tanong niya. Ngunit yumuko lamang ang lalaki. Alam ni Katarina na hindi pa ito tapos. Sa likod nila, may isang mas mataas at mas bulok na opisyal. Ngayon ay simula pa lamang. Ngunit ang simula na ito ay kailangang maging viral upang malaman ng taong bayan na ang hustisya ay may mukha. At sa pagkakataong ito, ang mukha na iyon ay isang babaeng sundalo na may berdeng beret. 3 oras matapos ang pagsalakay, ang video mula sa drone at mga body camera ng team ni Katarina ay kumalat na sa social media. Ang mga pinuto na recording ay nagpapakita ng bawat sandali ng pag-aresto, ang mga gulat na mukha ng mga peking pulis, at ang kabayanihan ng mga babaeng sundalo sa paglumpo sa bawat salarin. Ang mga salaysay mula sa mga residenteng nagvideo sa labas ay nagdagdag pa ng kulay. Ngayon lang ako nakakita ng mga kotong cop na tiniklop ng mga babaeng Army Special Forces. Saludo! Mabilis na sumabog ang video. Sa loob lamang ng 2 oras, umabot na sa daan-daang libo ang views. Sa comment section, nagpalitan ang mga netizen ng papuri at galit. Papuri para kay Katarina at sa kanyang team na matapang at matalino, at galit para sa mga nakaunipormeng sumisira sa institusyon. Ang ilan ay tinawag silang mga lobong nagbabalak kayong tupa. Ang iba naman ay nanawagan ng investigasyon hanggang sa pinakamataas na antas. Sa loob ng isang police headquarters, biglang uminit ang sitwasyon. Ang hepe ng pulisya, nakatatapos lang mag-almusal, ay biglang nakatanggap ng ulat na 6 sa kanyang mga tauhan ay inaresto ng isang unit ng Army Special Forces. Ang mas malala pa, ipinapakita sa video na ang kanilang bodega ay puno ng ebidensya ng pangingikil. Sinuntok niya ang mesa. Sino ang nagbigay ng permiso para sa checkpoint doon? Wala akong inilabas na anumang utos. Agad na nagpatawag ng emergency meeting. Ang ilang mga opisyal ay biglang nagturuan at nagpasa ng sisi. Ngunit alam ng lahat na may mga kamay ng mas nakatataas ang sangkot. Ang bodegang iyon ay hindi magagamit ng ganoon kadali kung walang basbas mula sa isang mataas na opisyal. Ilang pangalan na ang nagsimulang manginig. Ngunit bago pa man subukan ng lahat na pagtakpan ang issue, si Katarina ay humarap na sa media. Alam niyang kayang patahimikin ng burokrasya ang sinuman maliban sa mga unang magsalita. Sa studio ng isang pambansang istasyon ng telebisyon, kalmadong nakaupo si Katarina suot ang kanyang opisyal na uniforme. Hindi niya hiniling na itutok sa kanya ang kamera, ngunit alam ng lahat ng crew na siya ang mukhang naging viral sa loob ng 24 na oras. Sa isang maikling panayam, hindi siya nagbanggit ng pangalan o sumira sa anumang institusyon. Ang kalaban natin ay hindi ang uniforme, kundi ang mga taong umaabuso sa uniformeng iyan para takutin ang taong bayan. Ang kanyang mga salita ay naging isang viral quote. Maraming mamamayan na dati takot magsalita ang nagsimula ng maglakas loob na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa social media. Isang ina ang nagsulat na ang kanyang anak ay pinaratangan na may dalang peking droga ng parehong grupo at pinilit magbayad para palayain. Isang motorcycle taxi driver ang umaming binugbog siya dahil tumanggi siyang magbigay ng kitong. Sunod-sunod na ulat ang pumasok sa hotline ng investigasyon. Sa kabilang panig, isa sa mga importanteng tao na nakaramdam ng panganib sa kanyang posisyon ay si Police Colonel Ramon Vicencio, ang Deputy Director for Operations. Alam niyang ilan sa mga nahuli ay kanyang mga tauhan na matagal na niyang pinoprotektahan. Ang negosyo ng pangingikil ay hindi lamang pinagkukunan ng iligal na kita, kundi isang paraan din para kontrolin ang isang network ng mga preman sa lansangan.
Ngayon, lahat ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa isang lihim na pagpupulong ng gabing iyon, malakas na hinampas ni Colonel Vicencio ang mesa. Kailangang patigilin ang babaeng yan. Huwag nating hayaang mas malalim pa ang mahukay niya. Magpadala kayo ng mga tao para takutin siya. Kung kailangan, palabasin nating lumalagpas siya sa kanyang kapangyarihan. Para magduda ang publiko sa kredibilidad niya. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Hindi ordinaryong manlalaro si Katarina. Matagal na niyang naaamoy ang ganitong uri ng panggigipit. Samantala, si Katarina ay abala sa pagbuo ng kanyang opisyal na ulat para sa Special Forces Command. Alam niyang ang ganti ay hindi manggagaling sa mga maliliit na isda, kundi sa isang malaking pating na nayanig ang posisyon. Pero hindi siya natatakot. Kung maglalaro sila ng marumi, maglalaro tayo ng hayagan. Hayaan nating ang publiko ang maging sandata natin, bulong niya. Tinitigan niya ang kanyang laptop, pinalaki ang larawan ng isa sa mga nahuling salarin na halatang takot na takot. Sino ang pinoprotektahan ninyo at gaano kalalim ko kailangang maghukay? Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan na tumatama sa bubong ng apartment na nagsisilbing munting base ni Katarina. Ngunit ang lakas ng ulan ay hindi kayang patahimikin ang determinasyon na lalong nag-aalab sa kanyang dibdib. Nagbukas siya ng bagong file sa kanyang laptop na may pamagat na Target, Level 2. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang operasyon. Sa katunayan, nagsisimula pa lang. At ang susunod na yugto ay hindi magiging kasing dali ng una. Lumipas ang gabi, madilim at tahimik, ngunit sa paligid ng tinitirhan ni Katarina, may mga hindi nakikitang kilos na nagsimula ng mangyari. 2 motorsiklong walang plaka ang paikot-ikot mula pahating gabi. Sa di kalayuan, isang lalaking nakasuot ng makapal na jacket at full-face helmet ang nakatayo sa kabilang kalsada, nakatitig sa balkon ng kanyang kwarto sa ikalawang palapag. Hindi sila ordinaryong residente. Sila ang mga buntot ng grupong nasugatan, sumusubok na manakot para tumigil si Katarina. Alam ni Katarina na minamanmanan siya. Ngunit sa halip na matakot, naghanda siya ng patibong. Mga maliliit na surveillance camera ang naikabit na niya sa iba't ibang sulok ng gusali, direktang konektado sa tablet sa kanyang kamay. Nirecord pa niya ang usapan na bahagyang naririnig mula sa lalaking nagbabantay na nakikipag-usap sa pamamagitan ng two-way radio. Nasa kwarto pa ang target. Huwag munang umatake. Hintayin ang utos ng itaas. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Katarina. So, gusto ninyong maglaro ng marahas, ha? 2:45 ng madaling araw. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto ni Katarina. Sadyang pinutol ang kuryente mula sa labas ng mga kamay na nag-aakalang magpapanik siya. Ngunit nakahanda na si Katarina ng isang maliit na generator na debaterya. Kalmado niyang ipinagpatuloy ang pagmamanman sa screen ng kanyang tablet. 2 anino ang lumapit mula sa makipot na eskinita sa likod ng apartment, may dalang crowbar at screwdriver. Hindi nila alam na ang kanilang mga hakbang ang magiging kanilang kapahamakan. Paglapit nila sa bintana sa likod, isang motion sensor na ilaw ang biglang bumukas at isang malakas na babala ang umalingaungaw. Nasa loob kayo ng military surveillance zone. Ang inyong mga galaw ay nai-record na. Nagulat ang 2 lalaki at agad na tumakbo pabalik sa kanilang motorsiklo. Ngunit bago pa man nila ito mapaandar, 2 babaeng miyembro ng Special Forces ang lumabas mula sa likod ng pader, hinila sila pababa at mabilis na pinusasan ng walang awa. Sa ikalawang palapag, lumabas si Katarina mula sa kanyang kwarto at relax na bumaba sa hagdan. Tinitigan niya ang 2 lalaki na ngayon ay daing ng daing sa basang semento. Hindi lang kayo talunan, mga hangal pa kayo, sabi niya ng walang emosyon. Sinubukan pa ng isa na ipagtanggol ang sarili. Inutusan lang kaming magmanman, wala kaming alam sa iba. Lumapit si Katarina, itinaas ang kanyang baba gamit ang dulo ng baril. Kung ganoon, mag-usap tayo. Sino ang nag-utos sa inyo? Kinaumagahan, nakaupo si Katarina sa isang maliit na mesa habang humihigop ng kape. Sa kanyang harapan, ang 2 lalaki ay nakaupo na may mamasa-masang mata, hindi na kinaya ang mental pressure mula sa interogasyon ng Special Forces kagabi. Isa sa kanila ang nagsalita na binanggit ang pangalan ni Colonel Ramon Vicencio. Siya po ang nag-utos.
Sabi niya, kailangang turuan ng leksyon ang babaeng sundalo para matakot. Nang marinig iyon, mabilis na nag-type si Katarina. Lumabas din ang pangalan. Agad niyang tinawagan ang kanyang commander sa headquarters. Pahintulot na magpatuloy sa Phase 2. Target, isang aktibong opisyal na nasa likod ng iligal na operasyon. Ang sagot mula sa kabilang linya ay iisa lang. Magpatuloy ka. Pero mag-iingat, may political backing yan. Walang pakialam si Katarina. Hindi siya nagtatrabaho para sa politika. Nagtatrabaho siya para sa hustisya at karangalan ng uniforme. Nang hapong iyon, naglabas si Katarina ng opisyal na pahayag sa pamamagitan ng social media account ng Special Forces. Hindi siya nagbanggit ng pangalan, ngunit sapat na ang kanyang matalas na pahiwatig. Kung mayroon pa ring susubok na galawin kami sa dilim, liliwanagan namin ang kadilimang iyon gamit ang katotohanan. Sino mang maglakas loob na takutin ang isang sundalo ng bayan, maghanda kang ituring na kaaway ng Estado. Muling sumabog ang post na iyon, nilike ng milyon-milyong netizens at muling ibinahagi ng maraming pambansang personalidad. Samantala, nagsimulang mataranta si Colonel Vicencio. Tinawag niya ang kanyang mga natitirang tauhan, inutusan silang burahin ang lahat ng bakas sa lalong madaling panahon. Ngunit huli na ang lahat. Ang data, ebidensya ng mga transaksyon, at mga tala ng kanyang pagkakasangkot sa pag-abuso sa tungkulin ay nakolekta na ni Katarina sa tulong ng mga sibilyang impormante. Maging ang mga dummy bank account at CV footage sa kanyang opisina kung saan niya inorganisa ang mga checkpoint ay nakuha na rin. Naintindihan ni Katarina na ang yugtong ito ay hindi matatapos sa pamamagitan lamang ng puwersang militar. Kailangan niya ng kaalyado sa loob mismo ng institusyon ng kapulisan. Kaya't kinausap niya ang isang batang investigador mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, na kilala sa pagiging matapat. Kailangan kita para sa isang bagay, sabi ni Katarina. Tulungan mo akong pabagsakin siya mula sa loob. Pero dapat handa kang ituring na traidor ng mga kasamahan mo. Tinitigan siya ng batang pulis ng tahimik, saka sumagot, mas takot akong makita ng anak ko bilang isang duwag. Dumidilim na nang bumalik si Katarina sa kanyang kwarto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nararamdaman niyang kahit may kapangyarihan at pera ang kanyang mga kaaway, wala silang lakas ng loob na tumayo sa liwanag. At iyon ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Hawak niya ang isang maliit na flash drive na naglalaman ng recording ng pananambang at pag-amin ng dalawang tauhan ni Vicencio. Doon, ang katotohanan ay nakakandado at handa ng ilabas. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, nakaupo na si Katarina kasama ang batang investigador mula sa IMEG, si Teniente Leo Vargas, sa isang maliit na kapihan sa isang sulok ng lungsod. Si Vargas ay nakasuot ng kupas na jacket at sombrero para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat bata pa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng karanasan at sakit. Masyado na siyang maraming nakitang kasamahan sa serbisyo na umaabuso sa kapangyarihan, ngunit noon ay pinili niyang manahimik. Ngayon, iba na. Kasama si Katarina, pinili niyang kumilos. Ang pangunahing target natin ay si Colonel Vicencio, sabi ni Katarina habang binubuksan ang kanyang laptop. Pero para mapabagsak siya, kailangan nating sirain ang lahat ng kanyang suporta. Kailangan nating paganahin ang sistema laban sa kanila mula sa ibaba. Dahan-dahang tumango si Vargas. Ipinakita niya ang isang internal file na naglalaman ng listahan ng mga opisyal na sangkot sa iligal na checkpoint at sa hatsyan ng kita. Ito ang listahan ng mga loyalista niya. Ang ilan ay kontrolado dahil sa utang. Ang iba naman dahil sa takot. Bumuo si Katarina ng isang plano. Gagawa sila ng isang ilusyon na mayroong traidor sa loob mismo ng grupo ni Vicencio at pag-aawayin sila mula sa loob. Ang paraan, magpakalat ng isang peking memo na kunwari ay na-leak. Nakalista dito kung sino ang mga iniimbestigahan at kung sino ang lihim na nakikipagtulungan sa mga otoridad. Ang epekto, paranoia. Wala nang magtitiwala sa isa't isa. Si Vargas, na may access pa sa internal system, ang nagpakalat ng peking dokumento gamit ang isang anonymous account sa network ng kapulisan. Agad na nakita ang resulta. Ang ilang mga opisyal ay biglang nag-lock ng kanilang mga group chat. May mga biglang nag-leave
at ang iba naman ay nagsimulang magbato ng akusasyon sa isa't isa. Maging si Colonel Vicencio ay nahirapang kontrolin ang kanyang mga tauhan na nagsisimula ng magduda sa bawat isa. Kasabay nito, muling inatasan ni Katarina ang kanyang surveillance team, kasama ang 2 dalubhasang babaeng sundalo sa digital intelligence. Ininfiltrate nila ang mga pribadong linya ng komunikasyon ni Vicencio, kinokolekta ang mga piraso ng pag-usap, screenshot ng pangingikil, at ebidensya ng mga transaksyon sa mga dummy account. Lahat ay inilagay sa isang folder na pinangalanang Key Anatomiya ng Korupsyon. Alam ni Katarina na ang legal na opensiba ay dapat suportado ng opinyon ng publiko, kaya't nakipagtulungan siya sa isang veteranong mamamahayag na matagal nang nagsusulat tungkol sa mga katiwalian sa gobyerno. Padadalhan kita ng ebidensya, pero hindi para gumawa ng sensasyon, sabi ni Katarina. Pakiusap, buuin mo ang mga katotohanan, hindi probokasyon. Tumango ang mamamahayag. Alam niya ang panganib na darating, ngunit mas takot siyang manatiling nakakulong ang katotohanan. Nang sumabog ang balita sa front page ng isang pangunahing news website na may headline na "Madilim na lihim ni Coronel, pulis na nagtatago sa likod ng Peking checkpoint," ayanig ang buong institusyon. Agad na naging usap-usapan ang pangalan ni Colonel Vicencio. Sa Camp Crame, nagsimulang magtinginan ang mga matataas na opisyal. Imposibleng lumabas ang balitang iyon ng walang matibay na data. Sa maikling panahon, isang subpoena para kay Colonel Vicencio ang inilabas ng National Headquarters ng EF. Nataranta si Vicencio. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang padrino, isang retiradong general na siyang nag-angat sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinasagot ang kanyang telepono. Nalaman niyang iniwan na siya sa ere. Sinubukan niyang tumakas ng gabing iyon papunta sa probinsya. Ngunit sa isang major expressway toll gate, hinarang ang kanyang sasakyan ng isang pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya. Pinusasan siya ng walang paglaban. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang katawan ay nanginginig. Nakunan ng mga kamera ng media ang sandaling iyon at nagdiwang ang publiko. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa interrogation room, sinubukan ni Vicencio na ipagtanggol ang sarili. Hindi ako ang utak nito. Sumusunod lang ako sa utos. May mas mataas pa sa akin. Ngunit hindi nagpatinag ang mga investigador. Isang bagay lang ang kailangan nila, ebidensya at isang opisyal na pag-amin. At inihanda na ni Katarina ang susunod na patibong, isang lihim na pagtatagpo sa pagitan ni Vicencio at ng kanyang protektor sa isang liblib na villa na lihim na ire-record. Sa pagtatapos ng araw, muling umupo si Katarina sa kapihan kung saan sila unang nagkita ni Vargas. Tinitingnan niya ang balita na ngayon ay numero 1 sa trending topics. Illegal na checkpoint, nabuwag, opisyal ng pulis, arestado matapos manmanan ng babaeng special forces. Humigop siya ng kanyang huling kape at dahan-dahang nagsalita. Isa na ang bumagsak. Pero ang ugat, hindi pa nabubunot. Tuloy tayo sa huling yugto. Tinitigan siya ni Vargas ng seryoso. Ano ang plano mo? Tumingin si Katarina sa malayo sa mga ilaw ng kalsada. Palabasin natin sila sa kanilang mga lungga gamit ang isang bagay na pinakakinatatakutan nila, ang paghihiganti ng taong bayan. Nakatayo si Katarina sa balkon ng isang safe house ng militar sa labas ng syudad. Dahan-dahang umiihip ang hangin ng gabi, dala ang amoy ng ulan na naiwan mula sa dapit hapon. Hawak niya ang isang litrato. Mukha ng isang matandang lalaki na may 2 bituin sa kanyang balikat. Retirado na, ngunit malakas pa rin ang kanyang impluwensya. Ang kanyang pangalan, General Mateo Imperial, ang general na itinuturong utak sa likod ng negosyo ng mga Peking checkpoint at tagapagtanggol ng mga tiwaling opisyal. Hindi natin siya basta-basta magagalaw. Masyado siyang madulas at marami pa ring loyal sa kanya, sabi ni Teniente Vargas mula sa likuran. Kung haharapin natin siya ng direkta, baka tayo pa ang mapatahimik. Kalmado lang na sumagot si Katarina. Kaya nga painin natin siya para lumabas. Papaniwalain natin siya na sira na ang sistema, na ang kanyang mga tauhan ay nagtatrayduran na. Ang unang hakbang, lumikha ng isang pain. Naghanda si Katarina ng isang kwento na si Vicencio ay maglalabas ng isang opisyal na pag-amin, kumpleto sa mga recording at ebidensya ng mga money transfer.
Ikinakalat nila ang balita sa pamamagitan ng mga neutral na impormante na para bang isang leak. At pagkatapos, naghintay sila ng reaksyon. Wala pang 2 araw, isang pribadong villa sa Tagaytay na karaniwang tahimik ay biglang naging aktibo. Lihim na dumating si General Imperial. Isang madilim na sasakyan lang ang kanyang dala. Lingid sa kaalaman ng general, ang villa na iyon ay napuno na ng mga listening device at hidden camera ng team ng Special Forces na nagpanggap bilang mga lokal na teknisyan. Handa na ang lahat. Hinihintay na lang ni Katarina na magkamali si Imperial at ginawa niya iyon. Sa pakikipagkita niya sa 2 tauhan niya, na naghatid ng mensaheng, kapag nagsalita si Vicencio, tapos tayong lahat, na i-record ang lahat. Sa recording, binanggit ni Imperial ang ilang mga pangalan at lokasyon, kasama na ang 2 tagong headquarters sa probinsya na ginagamit para itago ang mga dokumento at pera mula sa mga checkpoint. Binanggit din niya ang isang network ng proteksyon sa hudikatura at ilang mga politiko na binabayaran para isara ang anumang kaso na tulad nito. Iyon ang hinihintay ni Katarina. Sa loob ng isang gabi, lahat ng data ay ipinadala sa isang pinagsanib na task force. Ngunit hindi tanga si Imperial. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Natagpuan ng isa sa kanyang mga bodyguard ang isang hidden camera sa isang bentilasyon. Agad na nilisan ang villa, ngunit huli na ang lahat. Naipadala na ang data. Sa loob ng 12 oras, naglabas ang IMEG at ang Office of the Ombudsman ng isang Special Investigation Order. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, isang retiradong general ang haharap sa mabigat na kasong kriminal. Sa kabilang banda, nagsimulang maramdaman ang ganti. Ang personal na social media account ni Katarina ay nahack. Ang kanyang mga litrato ay ikinalat na may kasamang mga malisyosong kwento. Ilang bayarang media outlet ang naglabas ng balita na siya ay isang sundalong uhaw sa kasikatan. Maging isang dating kongresista ang nagsabing iligal ang ginawa ni Katarina para lang sumikat. Ngunit hindi na tinag si Katarina. Tumawa pa siya. Kapag personal na ang atake nila, ibig sabihin, naubusan na sila ng bala ng katwiran, sabi niya. Nagpatawag siya ng isang limitadong press conference, kasama si Teniente Vargas at isang kinatawan mula sa pinagsanib na task force. Sa isang boses na kalmado, ngunit matatag, ipinaliwanag niya ang kronolohiya, ang mga ebidensya, at ang estado ng investigasyon. Hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Imperial, ngunit alam ng lahat ng mamamahayag kung sino ang kanyang tinutukoy. Naging pambihira ang reaksyon ng publiko. Muling sumuporta ang mga netizen kay Katarina at hinimok ang gobyerno na maging matatag. Sa likod ng mga eksena, tumindi ang pressure sa institusyon ng kapulisan. Napilitan ng pambansang pulisya na bumuo ng isang internal reform team bilang tugon sa krisis sa tiwala ng publiko. Ito ay hindi na lamang isang legal na aksyon, kundi isang alon na ng paglilinis sa institusyon. At ang pangalan ni Katarina, bagamat pinupuri ng publiko, ay naging tinik sa lalamunan ng maraming bulok na elitista. Alam ni Katarina na hindi na magiging payapa ang kanyang buhay. Ngunit alam din niyang kung aatras siya, lahat ng pinaghirapan ay masasayang. Kaya nang gabing iyon, tumayo siya sa kanilang maliit na headquarters, nakatitig sa isang board na puno ng mga litrato at mapa. Isa-isa na silang bumagsak, pero hindi pa tayo tapos. Mayroon pa tayong kailangang buwagin. Ang mga ugat nila ay hindi pa nabubunot. Tinitigan siya ni Vargas ng seryoso. Pagkatapos nito, hindi na tayo makakabalik sa dati. Tiyak na gaganti sila. Tumango si Katarina. Maaaring mayroon silang pera, kapangyarihan at armas. Pero mayroon tayong isang bagay na hindi nila kayang bilhin, ang tapang na lumaban. Isang kulay abong ulap ang bumalot sa kalangitan ng Maynila ng umagang iyon. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa maliit na headquarters ng pinagsanib na team, na ngayon ay naging isa sa mga pinakapanganib na lugar sa bansa. Sa loob, nakatayo si Katarina sa harap ng strategy board. Ang kanyang tingin ay matalas at nakapokus. Bagamat bakas na sa kanyang katawan ang pagod, alam niyang ang huling hakbang ang magtatakda ng lahat, tagumpay man o pagkasira. Nang umagang iyon, isang improvised explosive device ang sumabog sa tinutuluyang apartment ng isa sa mga teknisyan na tumulong sa operasyon sa Tagaytay.
Walang nasawi, ngunit malinaw ang mensahe, hindi mananahimik ang kalaban. Gagamitin nila ang pinakamarahas na paraan para manakot. Malamig na tumugon si Katarina. Kung gusto nila ng hayagang digmaan, bibigyan natin sila ng digmaang hindi nila malilimutan, sabi niya sa kanyang team. Bumuo si Katarina at Teniente Vargas ng huling plano. Ilantad ang buong financial network ni General Imperial na nakakalat sa 16 na Shell Corporation, kumpleto sa daloy ng pera patungo sa mga aktibo at retiradong opisyal. Ang kumpletong dokumento ay nasa isang encrypted na flash drive, ngunit may isang matinding hakbang na kailangan nilang gawin, ihatid ito ng direkta sa Pangulo. Nang hindi dumadaan sa burokrasya. Isang kabaliwan ang plano. Ngunit alam nilang tanging ang pinakamataas na desisyon pampulitika ang makakasira sa legal na proteksyon ng mga tiwaling opisyal. Pumasok si Katarina sa palasyo ng Malacanang gamit ang isang military special guest pass na hawak pa ng kanyang commander sa Special Forces. Sa loob ng 10 minuto, kaharap niya ang Pangulo sa isang saradong silid, silang dalawa lamang. Ginoong Pangulo, kung mamatay man ako paglabas ko sa silid na ito, at least naiabot ko na ang lahat, sabi ni Katarina habang inaabot ang flash drive. Mabigat siyang tinitigan ng Pangulo. Alam mo ang panganib nito, Kapitan, hindi ba? Maaari itong magdulot ng isang malaking bagyo sa loob ng sarili nating gobyerno. Ngumiti si Katarina. Kaya nga po ako naparito, Ginoong Pangulo. Kailangan nang simulan ang bagyong iyan. Matapos ang pulong na iyon, nagbago ang lahat. 3 araw ang lumipas, inanunsyo ng Pangulo ang pagbuo ng isang Institutional Cleansing Committee na direkta sa ilalim ng kanyang pamamahala, may malawak na kapangyarihang mag-imbestiga sa lahat ng ahensyang pansiguridad, kasama na ang pulisya at militar. Hindi binanggit ang pangalan ni Katarina sa press release, ngunit alam ng mga korap na elitista na ito ang bombang pinasabog ng babaeng sundalo. Ngunit hindi naghintay ang ganti. Ang bahay ng mga magulang ni Katarina sa probinsya ay pinasok ng mga hindi kilalang tao. Ang sasakyan ng kanyang kapatid ay sinira. Muling naglabas ng mga kasinungalingan ang bayarang media, pinararatangan si Katarina bilang isang dayuhang ahente. Pero hindi na nahimik ang taong bayan. Isang alon ng suporta ang bumaha sa social media, may mga hashtag na kasama si Kapitang Kat at linisin ng sistema. At dumating ang araw na pinakakapanabikan, ang paglilitis kay Colonel Vicencio at ang opisyal na pagpapatawag kay General Imperial. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang mataas na retiradong opisyal ang dinala sa korte na nakaposas at nakayuko. Pinanood ito ni Katarina mula sa balkon ng gusali, walang imik, ngunit mailuhang namumuo sa kanyang mga mata. Matapos ang pagdinig, mag-isa siyang lumabas. Hinabol siya ng mga mamamahayag, isinisigaw ang kanyang pangalan, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa labas ng bakod ng korte, isang matandang babae ang lumapit sa kanya, may dalang litrato ng kanyang anak na minsan ay na-frame up sa isang peking checkpoint. Salamat, Hija. Ipinaghiganti mo ang mga luha namin. Mahigpit siyang niyakap ni Katarina, na para bang lahat ng sakit at bigat sa kanyang balikat ay natunaw sa yakap na iyon. Nang gabing iyon, sa kanilang headquarters, mag-isang nakaupo si Katarina habang tinitingnan ang litrato ng kanyang team. Ang ilan ay nag-resign na, ang iba'y patuloy pa ring lumalaban. Binuksan niya ang kanyang laptop, isinulat ang kanyang huling ulat. Operasyon tapos na. Ngunit ang digmaan laban sa kabulukan ay hindi pa natatapos. Maaaring mawala ang pangalan ko, ngunit ang katapangan ay hindi nangangailangan ng pangalan. Isang bagay lang ang kailangan nito, determinasyon. Isinara niya ang laptop, pinatay ang ilaw, at humakbang palabas sa kadiliman ng gabi. Alam niyang sa labas, marami pang madidilim na mukha na hindi pa naaabot ng batas. Ngunit alam din niyang ngayon, nabubuhay sila sa takot, dahil alam nilang may isang pangalan silang hindi kayang patayin. Isang anino na